Hi everyone! Welcome back to another video. If you guys are new, ako po ulit si Arlene. And thank you so much for dropping by sa ating video for today. Pag hindi ka pa nagsusubscribe, parang awa mo na mag-subscribe ka na para dumami tayo, ganon. Anyways, for today's video, kung napanood ninyo yung ating last na video, which is ito, wherein pinag-usapan natin kung worth it ba talaga na magpunta dito sa Canada ngayong 2026. Ito na yung part 2. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo muna yon. Ilalagay ko yung link doon sa description before mo balikan tong video na to. Ayun na nga, doon sa last na video natin, ang daming mga nagkomento, nag-share ng kanilang mga sari-sariling experiences, may mga nagalit, nag-react, mga ganon. So, ang gagawin natin is that babasahin ko yung ibang mga comments. Unfortunately, hindi ko mababasa lahat kasi medyo madami siya. Abutin tayo ng siyam-siyam dito. And magbibigay ako nung opinion ko doon sa mga sinabi nila doon sa comment section. Disclaimer lang na ang video na ito ay hindi po para doon sa mga pikon, para sa mga high blood, ganon. Kasi nga, magiging devil's advocate ako and sasabihin ko kung ano yung parang other side of yung story para lang balance. Para matulungan natin kung sino man yung mga nagre-research about dun sa totoong sitwasyon ng Canada ngayong 2026. So, ayun siya. Okay? So, sisimulan natin dun sa mga random. So, magpipili lang ako ng mga comments dito saka tayo or saka ako ibibigay yung aking reaction. Ganon. So, unahin natin dito kay Kuya. Parang masyadong controversial yung kanyang comment. So, ito nga, ang sabi niya, don't go to Canada if you don't want your life to mess up. Wow! And obviously, hindi ako nag-agree dun sa sinabi ni Kuya or ni Ate kasi parang paano naman mamemess up yung buhay mo kung pupunta ka sa Canada or sa kahit na anong bansa for that matter, di ba? Kasi at the end of the day, kung ano yung mangyayari sa buhay mo is totally dependent siya sa kung ano yung ginawa mo, ano yung hindi mo ginawa, ano yung mga naging decision mo, right? And edi kung totoo na mamemess up lang yung buhay mo kung pupunta ka dito sa Canada, edi sana lahat ng buhay ng mga tao na nandito is na mess up na siya, di ba? So, depende lang talaga kung ano yung gagawin mo sa sarili mong buhay. Siyempre, kung wala ka naman talagang ginagawa, hindi ka nag-e-effort para i-achieve kung ano yung mga goals mo or yung mga plano mo, wala talagang mangyayari sa'yo, girl. Pero kung ang tawag dito, pinagsisikapan mo naman talaga at ginagawa mo naman talaga lahat in order for you na mag-prosper, ganyan, may possibility that you can, achieve yung mga goals mo regardless kung saan pa yung location mo, di ba? So, tignan natin yung other side nung perspective. Sabi dito, nag-reply siya dun sa comment ni Kuya kanina. Sabi niya, di naman, ganda nga ng work ko dito sa Canada. Kararating ko lang last May 2025. Basta tipid-tipid lang din, wag masyado maluho. Okay? So again, maganda tong perspective kasi at least nakikita natin yung both sides. So dito kay Kuya, kay Romel something, ang ganda lang nung situation niya because wala pa siyang 1 year dito sa Canada and according to him, maganda naman daw yung work niya. So, yun nga yun, kung as long as you're really doing your best doon sa buhay mo, hindi naman siguro mamemess up yung buhay mo. And I totally agree din doon sa sinabi niya na basta tipid-tipid lang din, di ba? Totoo yan, lalo na ngayon sa ekonomiya ngayon na talagang, naku po, ang tataas na ng mga bilihin, kailangan talaga na magtipid-tipid ka. Diskarte lang din, yun yung importante na kailangan mong gawin in order for you to succeed or to be happy sa buhay mo. Okay, so meron pa dito, sabi niya, not worth for the newcomers. Di ba si Kuya, newcomer siya, yung before, like, ko lang siya. Older immigrants who came in 60s until mid-90s were the lucky ones. Enough housing
and jobs for everyone, affordable, almost everything. Do your research and ask friends who are already here. So yun pa, marami pa siyang sinabi doon. Basahin nyo lang doon sa last na video natin. But I totally agree na nung 50s ba? 60s, and nung 90s, talaga namang mas mura pa dati, di ba? Kahit nga kung ikukumpara mo lang din sa Pilipinas, talagang mas mura pa talaga before, di ba? And probably, hindi ko sure kasi hindi naman ako nagpunta dito sa Canada nung 60s or mid 90s, mga nasa early 2000s na ako nakarating dito. Siguro nga talagang may enough housing, opportunities or jobs, right? Because at that time, I would assume that kulang yung population dun dito sa Canada. Kaya nga 'di ba, after nito parang nag-surge talaga yung mga yung immigration because kulang yung tao sa Canada, which is completely opposite sa kung ano yung nangyayari ngayon. But I don't think na sa Canada lang yung parang affordable siya nung 60s or nung 90s. I think it's sa buong mundo. Di ba sa Pilipinas pa nga lang, dati nung nandun ako, naaalala ko yung pamasahe sa jeep 350. Ngayon, magkano na? You know, like mahal na talaga. Girl, pag ikukumpara mo siya 20-30 years ago, normal lang siya. But, dun naman sa mga nagbabalak or parang interesado na pumunta dito sa Canada, I totally agree dun sa sinabi niya na you have to do your research and ask friends who are already here. So, in terms of like doing yung research, wag lang kayong mag-depend dun sa mga videos na nakikita nyo sa YouTube gaya nito or sa social media. You really have to do yung deep research doon sa mga appropriate na mga websites or sources like sa Immigration Canada, mga ganyan, mga official websites, parang ganon. And not everybody are privileged na meron na silang friends or kakilala dito sa Canada, di ba? Ang pwede nyo gawin is mag-join kayo ng mga Facebook group and then maybe you can ask or parang read yung mga discussions doon. But also, you have to be aware kasi hindi lahat ng makikita nyo, especially sa social media, is accurate siya. Sabi niya dito is that, frank answer, not anymore. Sino si Frank? Joke lang, alam mo yun. Pero yun nga, that's your opinion. And marami din naman talagang nagsasabi na it's no longer worth it na magpunta daw dito sa Canada. And kanya-kanyang perspective lang yan, di ba? Ito namang isa, sabi niya, kapag kumikita ka lang naman ng 350k up dito sa Pinas, ba't mag-Canada ka pa? Totoo naman, di ba? Kung kumikita ka ng ganyan kalaki sa Pilipinas, ano pang reason kung bakit ka aalis, di ba? Unless, iba yung purpose mo na kung bakit gusto mong mangibang bansa. Because at the end of the day, meron tayong iba-ibang reason or purpose kung bakit tayo umaalis ng Pilipinas. Yung iba, motivated sila kasi gusto nilang sumweldo ng mas malaki. Yung iba naman gusto nilang mag-aral sa ibang bansa. Yung iba naman gusto lang nilang umalis sa Pilipinas kahit na maganda na yung buhay nila, 'di ba? So, yun din, iba-iba yung purpose natin. Pero kung yun nga ang purpose mo lang naman is that para kumita ng malaki, kung malaki naman ang kita mo sa Pilipinas, bakit ka nga naman pamangingibang bansa, 'di ba? Sarap kayo ng buhay sa atin. Ang ganda ng weather, nandun yung family mo, yung friends mo, hindi mo na kailangan mag-start all over again. Diba? So, why not talaga? Okay, so eto, controversial. Controversial, gusto nyo yun? Sabi nga dito, marami sa students visa ay mali ang impression sa Canada. From the word it means mag-aral ka, lalo na itong mga Indian na self-entitled, dito ang trabaho naman. Minsan, sumasakit ang ulo ko dahil sa baho nila. Basta marami pa siyang sinabi. Pero gusto ko yung first part ng sinabi niya na marami daw ng mga naka-student visa na mali ang impression sa Canada. And I totally agree. And especially for the past few years and most especially for the past few months, marami yung mga napauwi na mga naka-student visa just because parang na-overuse or na-abuse yung type of visa na yun. Kasi meron yung iba talaga na ginagamit nila yung student visa for other purpose, 'di ba? Meron yung iba naman talaga na nagpupunta sila dito para mag-aral because aminin na natin na madaming mga top universities dito sa Canada. So, kaya marami yung iba na gusto nilang mag-aral dito. However,
However, yung iba, parang tinitignan nila yung student visa as a pathway na maging permanent resident or Canadian citizen. Now, posible na may mangyari na gano'n na from student visa, nagiging temporary visa worker sila. Posible yon, pero hindi nangyayari sa lahat. Now, yung iba, sinusugal nila lahat, like yung mga ari-ariya nila sa Pilipinas, or kung, nagkakautang-utang sila, mga ganyan. Ang ending, hindi nila nakuha yung parang end goal nila na temporary visa or permanent residency. Tapos, magagalit sila or parang, nila na, ang pangit, ganun-ganon, hindi maganda. Well, unang-una, 'di ba? Tama ba yung papeles mo kung bakit ka nagpunta dito? Yun muna yung kailangan mong tanungin sa sarili mo. Kasi nagkaroon siya ng negative impact doon sa mga tao na gusto naman talaga nilang magpunta dito para mag-aral kasi nag-cut down na nga sila. Last year alone, kung napanood ninyo yung last na video na mention ko, that last year alone nag-cut down sila talaga sa immigration, and even this year mas malaki pa yung number of people na ika-cut down nila when it comes to immigration, and isa sa mga affected talaga is yung mga international students. So ang advice ko dun sa mga nagbabalak na magpunta dito sa Canada, siguraduhin nyo muna na tama yung visa na a-applyin ninyo or nagagamitin ninyo, and kung swak siya doon sa long-term na goal mo. So mag-research ka muna, pumunta ka sa Immigration Canada, tingnan mo ano ba yung mga pwedeng gawin ng student visa, ano yung mga hindi nila pwedeng gawin para ma-set mo din yung expectations mo. So, si Kuya Girl, galit siya, na high blood siya, feeling ko ang dami niyang nakaing crispy pa tatong si Kuya, sabi niya. Yan na naman kayong mga vlogger ng Canada, lahat sinasabi maganda sa Canada. Wala na bang iba? Totoo nga, wala na bang iba? Well, wala na talagang iba kasi yun naman na talaga yung totoo. If you're making mention doon sa mga ang tawag dito, yung mga sinabi ko about yung mga benefits dito sa Canada, totoo naman yung mga yun, di ba? Na merong mga certain programs na available pag once na nagpunta ka dito sa Canada. Maybe it's not available for everybody, but it's a resource that is available, di ba? Ngayon, I also agree dun sa point mo na meron yung mga ibang content creator that parang masyado nilang parang too good to be true yung mga sinasabi nila. And that's why it's very important for everybody to be selective doon sa mga information na nakukuha nyo doon sa mga social media or mga YouTube videos. Kasi minsan din talaga sobra yung sinasabi, sobrang parang, hindi naman ganun yung process, or alam mo, hindi totoo yung mga sinasabi nila. Basta yung pinaka-indication ninyo is that if it's too good to be true, then most likely hindi yan totoo. Kaya nga importante talaga na mag-research kayo, and ang mga resource dapat ninyo is yung mga official na government website nung Canada para hindi kayo ma-disappoint, diba? Lalo na yung iba, sinasabi nila na, pag eto yung ginawa mo, magkakaroon ka ng bahay or magkakapera ka or mataas na agad yung sweldo mo or kung ano man yan. Hindi po totoo yung mga yun. And it also true kahit saan bansa ka paman magpunta, that you really have to start all over again. At some point, dun sa bagong journey mo, sa bagong bansa na yun na pinuntahan mo, kailangan mo talagang mag-back to zero. Kailangan mong i-build yung buhay mo ulit, kailangan mo ulit mag-ipon, kailangan mong mag-build ng relationship, lahat na yan. So, dapat nakaset na yan sa mindset mo. Gustong-gusto ko rin yung comment ni at Paul Jasmine 8804. Medyo mahaba yung sinabi niya, but basically what he mentioned was that he used to live sa Montreal and then sa Ottawa daw for 3 years. And sa opinion niya, if you're struggling daw in the Philippines before you move to Canada, then it would be parang a really good na move. However, if you're already doing good sa Pilipinas, then maybe it's not for you. Canada is not for you, right? So yun siya. Tapos sabi niya that bumalik na daw siya sa Philippines, no regrets. Alam mo yun, and he's really enjoying yung buhay niya doon. And I'm so happy for you, kuya. Kasi karamihan ng mga Pilipino na nag-abroad,
ang goal nila is ang bumalik talaga sa Pilipinas, 'di ba? Makapag-ipon dito sa ibang bansa and then bumalik na sa Pilipinas, especially pag meron kang family naman doon talaga. And I guess isa to dun sa mga realidad na hindi naman talaga para sa lahat ang Canada, because and I'm saying Canada, but really going to another country or uprooting yung buhay mo sa Canada and moving to another country, it really requires a lot of parang dedication, alam mo yun, pain, struggle and all, because you really have to start all over again from probably something sa Pilipinas, kahit sabihin na natin na hindi ka ganun kayaman sa Pilipinas, pero at least doon meron kang foundation versus dun sa bago mong location na wala talaga. So meron siyang, alam mo yun, mental na effect sa'yo, emotional na effect sa'yo, financial na effect sa'yo. But if you're one na willing ka to actually overcome lahat yung mga aspeto na yun, then ang Canada sa'yo is pwedeng para sa'yo or kung ano man yung bansa na pipiliin mo. However, if these things is hindi para sa'yo, you're not really parang ayaw mong mag-start all over again, alam mo yun, especially career-wise, lalo na pag meron ka naman natapos talaga sa Pilipinas, then definitely Canada is not for you because it really requires you to start all over again and you really have to be willing na mag-go through dun sa process all over again. Pero kung okay naman na ang buhay mo sa Pilipinas nga at saka parang hindi mo naman talaga pangarap na umalis ng Pilipinas, then you know, like there's really no point for you na umalis dyan sa kinaroroonan mo. Ay, napapagod na ako dito sa mga pinagsasabi ko dito. Anyways, ang next na comment natin, sabi niya, Canada's Conservative Party leader is Pierre Poilievre just announced to decrease number of immigrant. This means less chances of getting good paying job unless you come in as highly qualified candidate. Canada want to allocate high paying to its Canadian citizen. Okay. So very good na opinion, and it's super true that they are, or Canada is decreasing yung number of immigrant, not necessarily just si Pierre Poilievre, but even yung current na Prime Minister, which is si Carney, isa yun dun sa mga parang ginawa niya, in-start niyang ginawa ever since na umupo siya. And in my humble opinion, I think that it's necessary na mag-cut down ng immigration sa Canada is because yung naging increase or parang too much immigration is actually isa sa mga naging rason kung bakit nagkakaroon ng medyo imbalance or parang hindi ganun ka bilis na growth doon sa economy. Although I wouldn't say that it's 100% negative because yung immigration meron din naman yung diba, positive impact sa economy because may mga industries dito sa Canada na hindi nila mahanapan ng trabaho from yung mga tao na nandito na. So doon na pumapasok yung mga high-skilled na mga workers, right? So malaki yung contribution nila. But the thing is yun nga, parang nasobrahan masyado yung immigration for the past few years. So it's really important for yung government to actually dive deeper or look into that area. So that's why they've been cutting down. Ano yung ibig sabihin nito dun sa mga tao na nagbabalak or interesado na magpunta dito sa Canada? Unang-una, unfortunately, yung process is mas magiging, na yan siguro, syempre, di ba, hindi na siya masyadong magiging madali kasi baka nga mas maging stricto sila, di ba, dun sa mga requirements. Another thing is, konti na lang yung papapasukin nila, especially yun nga sa mga temporary workers and also mga international students. So, if you really want na mag-apply dito ng international student, you really have to set yung proper expectation that there is a possibility na pwedeng hindi mo makuha, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi na mag-a-admit ng mga bagong immigrants yung Canada. That's not true. Mag-a-admit pa rin sila kaso limited na lang talaga. So far, meron ba kayong natututunan dun sa mga sinasabi ko or para sa inyo ba? Nagme-make sense ba yung mga sinasabi ko? Let me know doon sa comment section because it's really good din dun sa mga ibang tao na nagbabasa ng mga comments para lahat tayo is matututo tayo, 'di ba?
Ito, isa to actually dun sa mga favorite ko na comments. Binasa ko talaga, super mahaba yung comment ni Kuya at Ian B902. Pero gustong gusto ko siya because very detailed. Talagang minap out niya yung benefits and consequences, right? Nung mga parang specific visas, mga ganyan. Highly recommend na basahin nyo yung ano niya, especially dun sa mga nagbabalak na magpunta dito sa Canada. But basically, parang just to summarize yung comment niya, he's saying that ang marirecommend niya is na parang pinaka-pathway or pathway na magiging worth it is yung permanent residency because sabi niya doon is enables you to pursue opportunities without restriction from the get-go, sabi niya. And yeah, totoo yun. May benefit or marami ding benefit talaga pag nagpunta ka na dito na PR ka na. For example, in my case, right, pagpunta ko dito is, PR na ako agad. So, hindi ko masyadong naramdaman yung mga restrictions na naramdaman nung iba. Kasi parang, right away, I was able to do a lot of things. Like, nag-aral ako immediately, nakapaghanap agad ako ng trabaho, meron na agad akong health card. Alam mo yun, so hindi ko masyadong naramdaman yung mga restrictions. So, that's totally true. But then again, yun nga, magiging devil's advocate ako. Depende pa rin yun sa purpose mo. Kasi iba-iba tayo ng purpose, diba? Yung iba gusto nilang umalis temporarily ng Pilipinas para makapag-ipon sa ibang bansa. So kung yun yung purpose mo, then, you know, like you can go ahead and explore other options apart from yung PR. And yung iba naman gusto nila talagang legit na mag-aral dito sa Canada, then you can go ahead and explore yung student visa so that makuha mo or ma-achieve mo talaga yung gusto mo. However, if yung purpose mo is to eventually parang plant a permanent life dito sa Canada, then you really have to set yung proper expectation mo because, you know, medyo nag-iba na yung proseso ngayon. So really do your research, which is yun din yung sabi ni Kuya Ian na you really have to do yung research mo, set yung proper expectation, mga ganyan. So that's completely true. Tapos ito si isa, sabi niya, huwag bumili, nagagalit siya ha. Sabi niya, hindi naman siguro siya nagagalit, nag-a-assume lang ako, 'di ba? Sabi niya, huwag bumili ng brand new car kung di ka pa PR. Inuuna kasi ang yabang. Sabi niya, may point naman siya, 'di ba? Well, kung i-interpret ko yung sinasabi niya is that maging mindful ka dun sa gastos mo because not necessarily na bumili ng, I mean like wag bumili ng sasakyan because there are certain provinces dito sa Canada na need talaga ang sasakyan na hindi ka makakapagtrabaho pag wala kang sasakyan. I mean may mga carpooling naman, mga ganyan, pero meron kasi yung ibang provinces na hindi ganun kaganda yung public transportation nila. So, I would understand na yung iba na dumadating sila dito is bumibili na sila ng sasakyan. However, kung may budget ka, why not, 'di ba? Kung gusto mong mag-brand new car, go. Basta wag lang utang-utang, mga ganon. Pero, you can also explore other options like, yun nga, parang carpooling, maybe in the beginning until parang ma-stabilize na yung status mo. Or kung hindi talaga kaya or wala talagang carpooling na available sa'yo or ayaw mo lang talaga, meron din naman yung used cars. Meron din namang mga makikitang used cars dito, 'di ba? And actually before mas mura yung mga used cars. Yun lang yung parang isang napansin ko. Ngayon nagmamahal na. OA minsan yung mga presyon, lalo na yung mga car dealership, masyadong mahal yung mga bentahan nila, ganun. Tapos eto, like, I'm really thankful kasi she was able to call me out dun sa isang na-miss out ko dun sa last na video natin. So sabi niya, you also have to disclose that free healthcare in Canada is only for people who have provincial plans because not all private insurances cover hospital costs. That's true. I was just under the impression nga na parang clear yung sinabi ko, but I guess not. Right? But obviously, in order for you to avail doon sa parang full na healthcare ng Canada is that you have to be eligible for that. So meaning to say, usually, yung mga PR or Canadian citizens, I'm just not too sure dun
dun sa mga temporary visa, let us know dun sa comment section. Otherwise, unfortunately, kailangan meron kang private insurance. And gaya nga nung sabi ni ate na hindi kinu-cover ng private insurances lahat. So that's another thing for newcomers to think about kasi ang free healthcare dito is only for certain people, hindi siya available for everybody, and that's why isa yan dun sa mga parang requirements nila. Sabi naman nitong isa, sabi niya, taghirap na Canada, sabi niya. Well, totoo din naman, may point naman siya that yung economy ng Canada talaga is hindi talaga siya nag-boom as expected, especially for the past few years. And coupled nung mga lahat ng mga nangyayari sa mundo na nakakairita, 'di ba? Ito talaga yung like sobrang laki nung impact niya, yung pandemic, 'di ba? So after nung pandemic, ang dami mga companies na nag-close. So meaning to say, may mga nawalan ng trabaho, nagtaasan yung mga presyo ng mga bilihin, groceries, mga ganyan, renta, utilities, mga ganyan, nagmahalan talaga siya. So I totally agree na hindi na talaga siya ganun ka, alam mo yun, yung economy is hindi siya as strong. So hopefully, right, magkaroon ng changes, tapos meron pa yung war, mga ganyan, tapos sumali pa tong US sa trade war. So nagkapatong-patong ba? So hindi talaga umayon sa Canada yung mga pangyayari for the past few years. Okay, so hopefully hindi kayo naboboring so far sa ating pinag-uusapan today. But anyways, yung next na comment, etong sabi niya, huwag kang pupunta ng Canada kung hindi ka sanay sa hirap at mahilig makipagsabayan sa pataasan ng ihi. Magbenta ng bote, bumili sa ukay-ukay o any second hand at balat sibuyas. I agree. 100%, diba? Kung interpret ko doon yung parang yung sinabi niya, and if I understood correctly, basically, ang sinasabi niya is hindi para sa'yo ang Canada pag hindi ka marunong dumiskarte, which is I completely agree. Kasi diba, yun nga ulit sa point ko kanina that pag pupunta ka sa ibang bansa, you have to start all over again. Ngayon, kung hindi ka gagalaw, hindi ka didiskarte, unfortunately po, hindi naman darating yung opportunity sa pintuan mo. Kaya, kailangan mo talaga na ikaw yung gagawa or meron kang gagawin, di ba? Para kung gusto mo yumaman, or makabili ng bahay, makabili ng sasakyan, makapag-ipon, mga ganyan. Kailangan, girl, meron kang ginagawa, hindi yung nag-aantay ka lang tapos reklamo tayo ng reklamo, di ba? So, sakit din natin yan, mga Pilipino, ang daming sinasabi minsan. Pero, hindi natin tinatanong yung mga sarili natin. Unang-una, ano ba yung ginawa mo or ginagawa mo, di ba? Kasi hindi naman pwede na yayaman ka pero nakaupo ka lang lagi, di ba? Aminin nyo yan. Kailangan mag-self-reflection tayo, ganon. Perfect yan ngayong New Year. Ang hindi lang ako agree dun sa sinabi niya is that makipagsabayan sa pataasan ng ihi. If I'm going to interpret yung sinabi niya, I think is sinasabi niya na, sometimes yung mga mayayabang. Kasi meron talaga, di ba, aminin ninyo, lalo na yung mga Pilipino na nasa abroad na gaya natin, 'di ba? Na meron tayong mga nakakasalamuhan, nakakakilala na parang bakit yung iba ang yayabang nila porque na-promote or porque may nakapag-abroad na or na-accomplish sa buhay nila, parang ang yabang na, feeling nila sila na yung pinakamataas na tao sa balat ng lupa, 'di ba? Huwag ganon. And kung meron kayong kakilala, huwag niyo na silang sabayan. Hayaan nyo na lang sila. Kasi at the end of the day, buhay naman na nila yan. Masaya sila dun sa ginagawa nila. Go. Pero sa akin, ang ginagawa ko, cut down. Meaning to say, hindi kita kailangan, hindi ko kailangan ng energy mo, ng amoy mo sa buhay ko. Kailangan ko ng positivity. Kaya tanggalin natin yung mga gantong taong sa buhay natin. At wag natin silang gagayahin, di ba? Ito naman, feeling ko relate ako dito sa sabi niya. Or feeling ko makakapagbigay ako ng insight base sa sarili kong experience. Kasi ang comment ni ate or ni kuya, sabi niya, Canada is for the singles and young, sabi niya. Single po ako. Kaya kapag may kakilala kayo, i-comment nyo na yung username. Joke lang. But anyways, parang hindi kasi in terms of sa tax
Parang hindi naman, kasi nga pag single ka tapos yung income mo is medyo mataas, yung tax mataas din kasi wala kang dependent, 'di ba? So comment kayo dyan, yung mga single dyan, kasi sa akin yun yung experience ko, and ever since nagpunta ako dito sa Canada, since 2008, nagtatrabaho na ako, never ko pang na-experience na makapag-refund ng malaki compared dun sa iba. Well, understandably before, kasi part-time ako habang nag-aaral ako, pero nung full-time na ako nag-aaral, hindi talaga, kasi wala akong dependent. Lagi akong nagtatanong dun sa, like ngayon, yung sister ko kasi siya yung naggagawa na nung tax ko. Nagtatanong, ano bang pwede kong gawin? Ganyan. Tapos sinasabi niya sa akin na, wala ka kasing dependent, ganyan. Lakihan mo pa yung RRSP mo, mga ganyan, girl. Wala na, hindi na kasha, 'di ba? So, yeah, yun lang yung yung point ko. For the young, probably, kasi it's a good opportunity for them. Like maybe dito sa Quebec, kung nasan ako, gustong-gusto ko siya para sa mga bata, kung sa akin lang, kasi matututo sila ng lang French, right? So, which is a very good advantage pag multilingual sila. So, probably, and yun lang yung mga na-mention ko, pero marami pang advantage for yung singles and young, pero I don't think na it's only for singles and for young. Kung again, napanood ninyo yung last na video natin, ang dami kong sinabi about yung mga benefits for mga families. So, I think there's still an advantage dun sa mga families, although yun nga, syempre, mahal na lahat, mahirap na talaga dito pag mayroon kang anak, kaya hindi uso yung mga maramihan yung mga anak dito, 'di ba? Kasi mahirap din talagang magpalaki ng bata. Ang maganda is that may mga programs na available na pwedeng sumuporta doon sa mga low income na family. Ito naman si Kuya, pagod na ako sa kakasalita. Alam mo yun, nauubusan na ako ng laway. Ito sabi niya, short answer, no. Canada is Caninidia. Girl, ano yung ibig sabihin niya? I-enlighten nyo nga ako, girl, doon sa comment section, kasi wala na talaga akong brain cells. Napapagod na ako dito sa ginagawa ko dito. Hindi ko naman alam kung meron akong mahihita dito. Anyways, next, sabi niya, kapatid ko, okay pa buhay niya sa Cambodia. Ngayong nasa Canada siya, hirap siya maghanap ng work. Well, that's a possibility, 'di ba? Kasi hindi depende rin siya doon sa expertise mo, doon sa experiences mo, and yung mga siguro yung skills mo and diploma and kung ano man 'yan. Kasi mahirap naman din na talagang maghanap ng trabaho ngayon, right? Meron yung iba na bago lang sila dito, umaabot ng ilang buwan before sila makahanap nung trabaho. Ano lang talaga, parang patience, ganyan. Hindi naman talaga madali lahat, right? Like, yung iba, nasuswertehan nila after a month or less than a month, meron na agad silang trabaho. Yung iba naman is that, natatagalan talaga. So, wag ka lang mawalan ng pag-asa, go lang, ganyan, hanap ng trabaho. Kung hindi nagwo-work, kung ano yung ginagawa mo, maghanap ka pa ng other way, kung paano maghanap ng trabaho, pwede kang kumuha ng experience, maybe hindi muna doon sa industry mo hanggang sa makahanap ka ng trabaho doon talaga sa tina-target mo na industry para lang makasurvive, 'di ba? At hindi umabot ng taon, pero hindi naman siguro abot ng taon, 'di ba? Especially sa atin mga Pilipino, and may mga kakilala ka dito, I'm pretty sure na merong tutulong sa iyo or parang magre-recommend na, may part-time dito, ganyan, kasi yung iba marami silang mga alam na mga sideline. Ano lang talaga, kailangan mo lang magpursige, alam mo yun. Feeling ko masyado nang humahaba to, so magbabasa pa ako ng mga 4 comments, mga ganyan. But gusto ko yung comment ni ate dito. Sabi niya, from Philippines na 0 talaga, hirap humanap ng work. I believe worth it kahit papaano, but did not meet my expectations. Very good na comment though, because sabi niya dito, did not meet my expectations. Sometimes kasi super taas nung expectations natin. Kaya just going back dun sa mga sinabi ko before, you have to make sure that you have to set yung proper expectations. Hindi naman pwede na parang hindi realistic masyado, 'di ba? Yung parang expectations sa Canada. Minsan yung iba inaano nila na,
oh, after 1 year magkakabahay na ako or after 1 year magiging milyonaryo na ako. Girl, kailangan maging realistic tayo. So, para hindi tayo nadi-disappoint. Ganon. So, next, sabi niya, no, it's not worth it anymore. Mahirap buhay dito. Taas ng cost of living at limited na mga opportunities. In my opinion, it's a global thing. Hindi lang sa Canada yung mataas yung cost of living, right? And if the question is, mataas ba yung cost of living? Definitely, oo, di ba? Like, mataas talaga yung cost of living na dito. Depende na lang yan sa diskarte mo din. At saka, syempre, dun sa sweldo mo. Ngayon, kung alam na nga natin na tumataas na yung cost of living, tapos parang nagpepetics tayo dun sa trabaho natin na hindi naman ganun kataasan ng sweldo, eh, sino ba ang sisisihin natin, di ba? Or kung hindi ka marunong dumiskarte, ganun. Kasi, saan ba ang hindi mahirap ang buhay, 'di ba? Saang bansa ang madali lang ang buhay? I-comment nyo na diyan sa baba para maglipatan na tayo doon lahat kasi mahirap ang buhay eh, 'di ba? Okay, si Kuya Rise of Mixed Evolution. Sabi niya, worth it pa idol. Enjoy sa inyong location. Stay warm sa winter. Bagong kaibigan dito sa Nipawa. Nipawa or Nipawa? Di ko alam kung paano i-pronounce. But sa Manitoba to, diba? Dumadami na rin yung Filipinos sa Manitoba, actually. Unlike before, nung una-una pa ako dito. But feeling ko parang sobra din yung winter dyan. But anyway, sabi niya, worth it pa daw. It's really up to you nga, right? Like, as long as you're doing something naman, regardless kung nasaan ka talaga, pwede mo siyang gawing positive sa'yo. Eto naman si isa, sabi niya, no, please stay there. Stay saan, ate? Umaming, saan kami mag-stay? Putang... Okay, next, sabi niya, I've been living here for half of my life, but the only thing I can say, if you are tamad, then don't come here. Totoo yan. If you're tamad, don't come here, okay? Stay there. Sabi niya, but convenient life is here as long as you're not tamad. Good thing here is healthcare system, but still love the Philippines. Definitely, we need to still love yung country natin. Kasi wala naman talagang makakatalo sa Pilipinas, diba? Ganyan. And yung convenience nga dito, I totally agree. Like, lalo na pag i-compare natin sa Pilipinas, oh my God, yung bureaucracy doon, pag may aasikasuhin ka, sumasakit talaga yung ulo ko. Tapos lahat kailangan mong pumila, magpila ka sa jeep, magpipila ka pag order ka ng pagkain, magpipila ka pag magbabayad ka, sumasakit na yung ulo ko, yung oras mo talaga nauubos na, right? But yun nga, tama din yung sabi niya na you really have to work hard. Huwag kang magtatamad-tamad, diba? Totoo naman yan kahit sa Pilipinas or anywhere in the world. Sabi niya, okay, next ha, kasi gusto ko mas madami pang mabasang comment. Sabi niya, everything here is expensive, so as Philippines. Same yung nag-comment nung last na comment. Totoo, di ba? Yung point ko kanina na, oo, nagmahal na dito sa Canada. Kahit naman sa Pilipinas, nagmahal na din, di ba? And kwento ko lang, kasi taga Baguio ako, di ba? And yung last time akong umuwi, nagulat talaga ako, girl, kasi ang mahal ng sayote. Kung yung mga batang 90s na kagaya ko na lumaki sa Baguio, di ba yung sayote free lang yan, pipitasin lang yan sa kapitbahay o kaya binibigay lang yan ng mga kapitbahay. Tapos ngayon binibenta na nila sa palengke ng pagkamahal-mahal. Hindi ko matanggap, right? So, yun lang yung isang indication na nagmamahal na din talaga lahat. Next naman, sabi niya, mataas ang sweldo, mataas din tax, mataas ang bilihin, mataas ang renta. Lahat mataas! Diba? Sabi niya, importante, tapat ka sa sarili mo, wag denial. Ang problema, pag bago ka dyan, bawal ka magkasakit, dami stress. Dito sa Pinas, need mo talent and skills, then go to business, asahan mo sarili mo, ganun-ganun. But anyways, just to summarize yung sinabi niya, totoo yun, yung mataas yung mga bilihin, mataas yung tax, bla 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 bla. Especially dito sa amin sa Quebec, kasi dalawa yung tax namin, merong provincial and then meron yung federal. And lahat ng galaw mo may tax, alam mo yun, like may tax na, may kaltas na nga sa tax sa sweldo mo, pagbibili ka pa ng groceries, magpapagas ka, lahat may tax, alam mo yun. So mabigat talaga siya sa bulsa. And may pagkatotoo yung sinabi niya, or totoo yung sinabi niya na pag bago ka dito bawal magkasakit talaga, girl, kasi 'di ba yung isang araw na absent ka, malaki na din yun na mawawala sa iyo sa expenses mo, ganyan. And yun yung reality ng nating mga or
isa sa mga realities nating mga Filipinos abroad na sometimes kahit na, oh my God, ang sakit na ng ulo ko, masakit ang ngipin ko, mga ganun, pero hindi, kailangan pa rin nating magpunta sa trabaho. Although, pag medyo nakahanap ka na ng maganda-gandang trabaho, meron yung mga ibang companies that unlimited yung PTO nila, diba? Of course, with certain conditions, and at least, may bayad, yung mga absent sa iba. Depende rin yun sa type ng work mo. But definitely, dun sa iba, sometimes kailangan mo talagang tiisin kahit na meron kang sakit, magtatrabaho ka pa din. Ganun talaga pag mahirap ka, girl, unfortunately. Diba? Okay, so next, ito si ate. Gusto ko munang mag-sorry sa kanya kasi feeling ko pinainit ko talaga yung ulo niya dun sa last na video kasi galit na galit talaga siya sa akin, girl. So sorry na, ate. Sana wag ka nang masyadong ma-high blood. But dalawa yung comment niya. Ilalagay ko yung screenshot dito para makita nyo na lang. But basically, parang ang sinasabi niya is that meron daw ba akong credibility to assess or to share my opinions about the state ng Canadian economy. Ang masasabi ko naman dito sa comment mo, ate, is that bakit kailangan mo ba ng credibility for you to parang provide yung opinion about the Canadian state of economy? Sapat na ba yung experience ko to be living here for more than half of my life to make comments about yung napapansin ko sa ekonomiya ng bansa kung saan ako nakatira, 'di ba? I don't think so. Sinasabi ko ba na tama lahat yung sinasabi ko or kumpleto lahat yung sinasabi ko? Definitely not, 'di ba? But yun yung source ko. Ikaw, ano yung source mo din, 'di ba? Pare-parehas lang naman tayo ng sources dito na nagbabasa tayo ng news or sa websites, right? Sa Statistics Canada or kung ano mang government website, and of course coupled with your own experience and experiences ng mga tao na nakakasalamuhan natin. So I really don't understand, ate, kung saan ka nagagalit. Ngayon, if you don't agree doon sa mga pinagsasabi ko, it's okay. Ang gawin mo na lang, which is ginawa mo din naman doon sa isang comment mo, is that enlighten me. Enlighten yung mga ibang tao that are interested, right? Or meron silang gustong malaman tungkol dito sa Canada. Because I will stand yung ground ko that dun sa mga na-mention ko dun sa last na video natin, totoo naman talaga yun, di ba? Hindi siya ganun kakumpleto because aminin nyo na, ilang minutes din yung video na yun, may mga ine-edit-edit, ganyan, tapos hindi naman talaga natin mapapag-usapan lahat, di ba? But then, I do my best na ibigay yung right information, and before I start talking about things, kung hindi ako sigurado dun sa isang topic, I really make sure to read sa official websites or kung saan man. Ganun siya. Tapos, nag-reply si isa doon sa isang comment ni ate. Sabi niya, many Filipinos still have the 80s mentality that Canada is one of the best places to move to. They move to Canada to chase the notion of free healthcare. They mainly rely on passed down advice without analyzing and researching how feasible it is to live in Canada today. Tama din naman kasi meron yung iba na hindi sila masyadong nagre-research. So yun lang talaga, you really have to do your research in order for you to be aware kung ano yung, alam mo yun, yung state dito, especially dun sa mga specific topics or parang rules or law or changes from years before compared to right now. Ganun siya. So anyways, masyado nang mahaba, girl, itong video na to. So tatapusin ko siya with, ito, sabi niya sa opinion ko, not anymore kasi sa taas ng cost of living, ganun-ganon. But again, like kung ang ano mo is, ang concern mo is laging sa cost of living, unfortunately that's the reality everywhere, hindi lang dito sa Canada, even sa Pilipinas tumaas na rin yung cost of living. But yeah, definitely a lot of people are being thrown off dahil nga sa kataasan ng cost of living dito sa Canada, which is completely understandable, especially pa dun sa mga bigger cities like sa Vancouver and also sa
Toronto, mas matataas pa yung mga cost of living. Kaya nga doon, sometimes yung quality of life ng ibang tao, hindi talaga nila masyadong na-achieve dahil sa taas ng mga presyo. So you really have to be aware dun sa part na yun. Kasi hindi talaga madali na ang buhay ngayon. Okay, last na talaga to na comment. Ang totoo mga kabayan ay hindi na worth it to come here. At kung okay kayo dyan sa Pinas ay mag-isip ka ng 10 beses or more bago kayo mag-decide. Totoo yon. Marami pa siyang sinabi doon. But totoo yon. You really have to think really hard before you make a decision. Sa lahat naman ng buhay or aspeto ng buhay natin, you really have to think about it before you make a decision, diba? But just to summarize everything, right? Inom muna ako ng tubig, girl. Kasi nawawalan na ako ng boses, nagda-dry na yung aking throat sa dami nung mga pinagsasabi ko dito. Feeling ko ang haba-haba na ng video na ito. So kung nandito ka pa hanggang sa point na to ng video natin, then don't forget na mag-subscribe para dumami tayo. At let me know sa comment section kung ano yung thoughts ninyo dun sa lahat ng mga napag-usapan natin. Nag-a-agree ba kayo? Hindi ba kayo nag-a-agree? Ganyan. Let me know, right? But yun nga, I'd like to end yung video natin today to kind of like go back dun sa original na question natin. Is it really worth it na lumipat ng Canada ngayong 2026? Ang sagot dyan, depende sa'yo. O diba, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pinag-usapan, ang sagot depende lang para sa'yo. Bakit pa tayo gumawa nito? Diba? But kidding aside, it really depends because at the end of the day, we have our own purpose, we have our own goals, meron tayong sariling mga, pangarap sa ating buhay. So, nalaman mo na kung ano yung mga realidad dito sa Canada. And depende dun sa mga information na yun, do you think it's still worth it for you to come here? Do you think it's still worth it for you na parang sumugal in order for you to come here? Ang sagot is depende talaga sa'yo. If ang sagot mo is that ayaw mong magsimula ulit, gusto mo maganda na yung buhay mo, gusto mo establish ka na agad-agad, then definitely Canada is not for you. Or ang pangingibang bansa, for that matter, is not for you. Because kahit saang bansa ka pa pumunta, as long as you're uprooting nga yung buhay mo from the Philippines and starting all over again, anywhere sa buong mundo, right? You really have to start all over again. Kailangan magsimula ka na mababa ang sweldo mo, 'di ba? Ang dami mong pagdadaanan. Kung okay ka na yun yung pagdadaanan mo, then it's worth a try. Especially if goal mo talaga, if it's really yung pangarap mo ng mga ibang bansa, huwag kang masyadong makinig doon sa mga negativity na naririnig natin, nakikita natin. Because again, to my point earlier, saan bang bansa ang perpekto? Saan bang bansa ang walang problema sa healthcare? Saan bang bansa ang super perfect ng kanilang ekonomiya? Saan bang bansa ang super perfect nung, like yung politics nila, 'di ba? Sana meron. Sana talaga nga meron yung perfect lahat, hayahay yung buhay natin, 'di ba? But ang reality is hindi. Kahit saang bansa ka man pumunta, meron at meron pros and consequences. You really just have to be aware dun sa mga information na yon para maset mo yung proper na expectation mo. And at the end of the day, nakadepende rin talaga sa'yo kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay mo, right? And sa mga galawan mo, mga ganyan. Kung pangarap mo na umasenso, pangarap mo na masuportahan yung family mo sa Pilipinas, basta nagsisipag ka, kahit nasaan ka, pwede naman yan, 'di ba? So, ayun nga, 'di ba? Yun lang. Feeling ko nagiging paulit-ulit na ako, but yun talaga yung point na gusto kong i-share sa inyo. And then, at the end of the day, it's your decision, it's your choice. Kung ano yung sa tingin mo na tama para sa'yo, follow it, 'di ba? Hindi ko sinasabing magiging madali. Meron at meron kang hurdles, meron at merong mga pagsubok, meron at merong hindi perfect, right? Meron at merong parang, bakit hindi ito? Bakit ganito to? Ganyan. But as long as you're aware na ganon yung realidad dun sa bansang gusto mong puntahan, then that's completely okay. Pagagawan niyan natin ng paraan. But yeah, wag nang maging negative, 'di ba? Wag na nating
nating punuin ng negativity ang ating mga buhay. Instead, i-focus natin ang ating sarili dun sa mga bagay na pwede nating gawin in order for us to achieve yung best life para sa atin. So, yun lang. And thank you so much for joining me sa ating video na ito. Again, uulitin ko lang before ako mag-end to please don't forget na mag-subscribe. Parang awan nyo na girl kasi hirap na ako ditong magsalita. Subscribe and let me know sa comment section kung ano mga videos na gusto nyo pang makita dito sa ating channel. Anyways, thank you so much again for joining me for today's video and I'll see you dun sa next na video natin. Bye!